Huwag ka mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot po na makita, marinig na habang meron po tayong nararanasang bagyo or dilubyo, may mga kababayan tayo na nangangailangan ng tulong at nahihirapan sa panahon po ng bagyo na halos or isang linggo or mahigit na isang linggo tayong inuulan. Makikita po natin ng ating mga public official, kagaya nito ni BP Sara at ni Mayor Baste, sila pong magkapatid, ang maririnig mo po sa kanila ay paghahamon ng away at pangiinsulto. Narinig nyo naman po, tinawag ni Mayor Baste na unggoy si PNP Chief General Torre. Bago po yan, hinamon po niya ng suntukan si General Torre. Tapos, kumasa si General Torre, no? Maayos po, nagpaka-professional si General Torre dun sa challenge ni Baste. Tinanggap ang challenge. Pero ito ngayon si Baste, nagbibigay ng kondisyon, siya yung hamon. Tapos sa kondisyon niya, idadamay pa si PBBM. So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, bakit po kaya sila ganyan? Na meron tayong nararanasang bagyo, pero sila ganyan nakikipag-away, nang hahamon, nang iinsulto. Ito po si BP Sara, mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo yung mga nakaraang balita patungkol sa mga sinabi niya sa Pangulo. Sabi niya dito, tayong lahat gusto nating mapalaya si BBM. Foul yan mga kababayan dahil siya yung papalit kung mapapaalis po si PBBM. Tapos ito, tinawag naman niyang ADIK si PBBM. Tapos ito, inutusan niya ang mga Pilipino na dalhin ng tubig baha sa palasyo ng Malacanang. Ayan mga kababayan. So yun po mga kababayan, yung nakita nating mga balita patungkol po sa kanilang magkapatid na talaga naman para po sa akin ay nakikita ko sila na full of hatred sa kanilang mga puso. Again, binabagyo po ang mga Pilipino, marami pong kababayan natin ang kailangan ng tulong. Pero Vice President po mismo natin, ang mga lumalabas sa bibig ay puro nakakasakit po sa puso. Gustong palayasan ng presidente, tinawag na ADIK ang presidente, inutusan ng mga Pilipino na dalhin ng tubig baha sa palasyo, tapos yung kapatid ininsulto si General Torre, tinawag na unggoy. Tapos idadamay pa si PBBM sa kanyang kagustuhang makipagsuntukan kay General Torre. Nanghahamon ng Chief PNP. Alam niyo, sa totoo lang, dapat hindi po yan pinapayagan ng DILG dahil public official po si Mayor Baste. Ang alam ko, meron po silang Code of Ethics, no? Yung mga public official, at ang mayor po ay under po ng DILG. So sana man lang siguro pagsabihan or ipaalala kay Mayor Baste na dapat magpakita siya ng respeto sa mga official din, kapwa niya official ng gobyerno. Pero wala parang namihasa na po sila. At yung kanilang mga supporter na-adapt po at nagiging ganun na rin po yung ugali. Ito, pakinggan niyo po kung paano minura-mura ng isang DDS ang kapwa niya DDS na si Maharlika Bolchaquera. Tignan niyo kung gaano sila kabayolente sa kanilang pananalita, mga kababayan. Pakinggan niyo po. Diba, sa post niya, walang picture. Hindi niya pinakita. Hindi niya pinakita na meron akong pinamili. Okay? So, niloloko kayo ni Maharlika ng bonggang-bongga, sinungaling ka, Claire Contreras, putina mo. Okay? So, sinungaling ka. Diyos ko. Ikaw naman, Maharlika, huwag mong ubusin yung respeto ko sa'yo, tangina. Grabe, blatant mag-lie, okay? So ngayon, yung isang perang tinransfer ni Maharlika na hindi ko naman hiningi, okay? Etong 10,000 na to, hindi ko yan hiningi sa'yo,
tang ina mo, okay? Kailangan mo na mapagtatransferan ng pera na 10,000 dahil yan yung allowance ni Maui at Pebbles sa Hong Kong. Ayun mga kababayan, dinig na dinig nyo naman po. Ang pinag-aawayan po nila dyan ay patungkol po sa solicitation or donation. Sa madaling salita, pera po ang pinag-aawayan, no? So sila mismo sa pagkakaunawa ko ay nasira ang tiwala sa isa't isa or hindi mapapagkatiwalaan. Tapos yung mga binibitawan nilang salita sa publiko laban sa kanilang kakampi mismo, sa kapwa nila DDS, ay talaga naman pong below the belt at talaga pong mapanakit na salita, no? So ayun po, ganun po ba yung kanilang natututunan or na-adapt sa kanilang mga iniidolo at sinusuportahan mga kababayan? So kayo na lamang pong humusga. Sa panahon po na may kalamidad tayo, sana po yung mga sabagay, yung kanilang mga iniinsulto, yung kanilang mga kinukutya at binabastos, no? Yung gusto nilang patalsikin, si PBBM, nakita ko naman po na nagtatrabaho. Bago umalis papuntang Amerika, nagtrabaho, inihanda ang mga pangailangan ng mga masasalanta ng bagyo. Pagbalik, galing Amerika, nagtrabaho ulit, bumisita sa mga evacuation center. Ganun din po yung sinusuportahan naming mga kakamping sa Atty. Leni Robredo kahit mayor po siya ng Naga City. Yung kanyang Angat Buhay NGO ay nagpahatid ng tulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo sa iba't ibang lugar. Diyan sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Hindi lamang po sa Naga City. So, yung mga tao po na iniinsulto, inaaway, si PBBM inaaway, si General Torre inaaway, iniinsulto, nakita ko naman na professional sila at nagtatrabaho. Hindi naman po sila nagsisimula na magsabi ng masasakit na salita. Pero, hindi ko maintindihan bakit sila yung iniinsulto, inaaway, kinukutya. Tapos yung mga nangungutya, nangiinsulto at nangaaway, na andoon sa ibang bansa. Kahit bumabagyo dito sa bansa natin, may pangalawang pangulo siya na dapat nakikita siya dito. Nakikita siya na bumibisita dapat sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Pero nandun siya sa ibang bansa habang bumabagyo sa bansa natin at doon kung ano-ano masasakit na salita ang sinasabi niya sa Pangulo. Tama ba yun mga kababayan? Ngayon sinasabi ng mga DDS kahit naman wala si VP Sara, nagpa-function daw yung opisina niya. Inuutusan niya yung kanyang mga tauhan. Nandun na tayo, pero iba pa rin kung naandito siya mismo na nagpapakita ng concern at pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi kung sasabihin niya na nagpa-function ang OBP kahit wala si VP Sara, parang sinabi niyo na hindi na siya kailangan. Na kahit wala siya, kahit wala tayong Vice President, mag-move forward ang Pilipinas. Parang sinabi niyo na wala pala siyang silbi or hindi siya kailangan kasi nagpa-function yung kanyang opisina kahit wala siya. Di po ba? Okay lang sana kung ordinary day sa Pilipinas. Meron pong bagyo Kahit pa sabihin nyo kaya namang mag-organize si VP Sara kahit nasa ibang bansa siya, kaya niyang magmando. Iba pa rin kung naandito siya mismo na nagpapakita ng concern at pagtulong sa mga kababayan natin. Okay lang yung ganyang sistema na nasa ibang bansa siya at inuutusan na lang niya ang kanyang mga tauhan kung ordinaryong araw ng bansa natin na walang bagyo, walang kalamidad, walang kinakaharap na problema. Kaso meron tayong problema Nandun siya sa ibang bansa, siguro okay na rin yun kung gusto niya dun habang bumabagyo sa bansa natin. Pero ang masakit at nakakasama ng loob, puro pa hatred at masasakit na salita ang naririnig mo sa kanya habang nagrarally sila doon against po sa bansa natin at sa Pangulo. Yun po ang nakakalungkot. Tapos itong kapatid po niya, si Mayor Baste, maghahamon. Tapos biglang magbibigay ng kondisyon, siya yung hamon. Professional na tinanggap ni General Torre ang kanyang hamon. At naisipan pa nga ni General Torre na gawin itong charity boxing match para matulungan ng mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Professional niyang tinanggap ang challenge. Pero si Mayor Baste, talaga naman pong pinakita na narinig niyo naman kung ano yung asal niya, yung kanyang ugali, no? At idadamay pa si PBBM. Siya yung nanghamon, pero siya rin yung nanghingi ng kondisyon. Parang si dating Pangulong Duterte, pipirma ng waiver,
pero mananampal muna. Or lahat dapat pipirma. Si VP Sara, bloodbath daw, haharapin ng impeachment, pero napipetisyon na wag matuloy ang impeachment sa Supreme Court. Hindi po ba? And then ito si Mayor Baste, maghahamon ng boxing, pero kailangan magpa-hair follicle test muna. Yung mga gusto niya magpa-hair follicle test. So, parang siya na rin yung gumawa ng paraan para hindi matuloy ang boxing match. No? So, ayan mga kababayan, kayo na lang po ang humusga. Bakit po kaya sila ganyan? Nakakasama na po talaga ng loob. May bagyo po sa bansa natin. Imbis na manawagan ng pagtutulungan, pagsasama-sama, ang panawagan dalhin ang tubig baha sa palasyo ng Malacanang. Hamunin ang Chief PNP ng suntukan. Tapos pag kumasa, tinanggap ang challenge, magbibigay ng kondisyon. Tapos hangang-hanga pa rin kayo dyan sa mga ganyang style at ugali, mga DDS. Ay naku po mga kababayan, paano tayo uunlad bilang isang bansa kung ganyan tayo? Sobrang marami nang naging bastos at naging sanggano sa bansa natin. Nakakadurog na po ng puso. Hindi naman tayo ganito dati. So kayo na lang po ang humusga mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dyan? Ilagay nyo po sa comment section at huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.